Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pagtanda ay isang bagay na basta na lang nangyayari sa iyo. Na isang umaga, gigising ka at parang bigla na lang nagpasya ang katawan mo na bumagal. Pero matapos ang 30 taon ko sa larangan ng medisina, masasabi ko sa inyo na hindi ganyan ang tunay na nangyayari. Ang pagtanda ay hindi basta random. Hindi ito automatikong hindi maiiwasan at lalong hindi ito pare-pareho para sa lahat. Dalawang tao maaaring magkapareho ng edad, 70, 75, 80. Pero ang isa ay naglalakad sa parke tuwing umaga, nagluluto ng sarili niyang pagkain, nagmamaneho papunta sa tindahan ng mag-isa, habang ang isa naman ay hirap na hirap ng bumangon mula sa kama. Parehong dekada ipinanganak, parehong bansa lumaki, pero magkaibang-magkaiba ang kalagayan ng katawan. Ang pinagkaiba nila ay hindi swerte. Hindi rin ito basta genes, o hindi bababasa, hindi iyon ang pangunahing dahilan. Ang tunay na dahilan ay ilang simpleng pang-araw-araw na gawi. Mga nakasanayang gawain na sobrang ordinaryo, sobrang bahagi na ng araw-araw na buhay, kaya halos hindi na natin kinukwestiyon. Ngayon, gusto kong isa-isahin ang 5 sa mga gawin na iyon. 5 tahimik na pattern na unti-unting kumakaltas ng mga taon sa buhay mo. Ngayon na, gusto mo man o hindi. At pagkatapos, ibibigay ko sa iyo ang 3 bagay na maaari mong simulan bukas para makabawi. May ilan sa mga sasabihin ko na maaaring ikagulat mo. May ilan na maaaring hindi ka komportable. Mabuti iyon. Ibig sabihin, mahalaga ito. Magsimula tayo. May isang geriatrician na minsang nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Sabi niya, nasasabi ko kung gaano pa kahaba ang itatagal ng isang pasyente sa buhay, sa paraan pa lang ng paglalakad niya papasok sa pintuan ko. Hindi siya nagbibiro o nagdadrama. Sa geriatric medicine, ang paraan ng paggalaw ng isang tao, ang hakbang, balanse, kumpiyansa, mas marami pang nasasabi tungkol sa hinaharap niya kaysa sa halos anumang blood test. Ang mobility o kakayahang kumilos ay hindi lang tungkol sa lakas ng kalamnan. Ito ang pinakamalinaw na bintana kung paano gumagana ang buong katawan mo. At ang isa sa pinakamabilis na sumisira rito, ang matagal na pag-upo. Sa San Diego, may pag-aaral na sinubaybayan ang libo-libong matatandang kababaihan at natuklasan na ang mga nakaupo ng higit sa 11 at kalahating oras kada araw ay may 30% na mas mataas na panganib ng kamatayan gaano man karami ang kanilang ehersisyo. Kahit pa naglalakad sila sa umaga, kung ang natitirang bahagi ng araw ay ginugugol nila sa pag-upo, nananatiling mataas ang panganib. Bakit? Dahil ang katawan mo ay hindi gumagana batay sa average. Hindi nito iniisip na naglakad ka naman kanina. Kapag umupo ka ng tuloy-tuloy, ng higit sa 30 minuto, may nagsisimulang chain reaction. Naiipon ang dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Tumataas ang blood sugar. Mas kaunting oxygen ang naaabot sa utak. Tumitindi ang pamamaga sa loob ng katawan. Kinumpirma ng mga mananaliksik sa Annals of Internal Medicine na ang tuloy-tuloy na pag-upo, hindi lang ang kabuuang oras ng pag-upo, ang tunay na banta. Ang 30 minutong hindi napuputol na pag-upo ang kritikal na hangganan. At ito ang madalas na maling akala ng marami. Iniisip nila na nababawi ito ng ehersisyo. Pero ang isang oras na paglalakad sa umaga ay hindi kayang burahin ng 11 oras na pag-upo. Parang kumain ka ng salad sa tanghalian tapos uminom ng lason sa hapunan. Ang totoong solusyon ay pagputol sa pag-upo. Tumayo kada 30 minuto, maglakad papuntang kusina, iunat ang mga braso, iikot ang mga bukong-bukong. 2 minuto lang ay sapat na para i-reset ang katawan mo. May isa pang mahalagang punto. Ang simpleng paglalakad ay hindi sapat para protektahan ang iyong mga kalamnan. Ang paglalakad ay para sa cardiovascular system. Ang mga kalamnan mo ay nangangailangan ng resistance. May tinutulak, may binubuhat, may nilalabanan. Tumayo at umupo mula sa silya ng 10 beses. Itulak ang mga palad laban sa pader. Buhatin ang sarili mong pinamili. Kailangang ma-challenge ang mga kalamnan mo, hindi lang ginagamit para makalipat ng lugar. Ang matagal na pag-upo ng walang putol, iyan ang unang gawi.
Bago tayo magpatuloy, kung napapaisip ka sa mga naririnig mo, maaari kang mag-subscribe. Bawat linggo, hinahati ko ang isang bahagi ng health science sa paraang talagang magagamit mo sa totoong buhay. Walang gimmick, walang binebentang produkto, katotohanan lang. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maaring hindi komportable para sa ilan. Hindi ko sinasabing itigil ninyo ang pag-inom ng mga gamot ninyo. Ang sinasabi ko ay ito. Ang pag-inom ng napakaraming gamot ng walang regular na pagsusuri ay maaaring mas mapanganib pa kaysa sa mga sakit na sinusubukan nitong gamutin. Tinatawag ito na polypharmacy, ang sabay-sabay na pag-inom ng 5 o higit pang gamot. Sa mga edad 75 pataas, halos kalahati ang gumagawa nito araw-araw. Isang pag-aaral na inilathala ngayong buwan, Pebrero 2026, sa PLOS-1, ang sumubaybay sa 977 pasyenteng higit sa 75 taong gulang. Ang mga umiinom ng 5 o higit pang gamot ay may 2.4 na beses na mas mataas na panganib ng kamatayan sa loob ng 1 taon at 1.6 na beses sa loob ng 5 taon. Ang panganib ng maospital ay 2.5 na beses na mas mataas. Paano ito nangyayari? Bawat gamot ay karaniwang nirereseta ng iba't ibang espesyalista. Ang cardiologist magbibigay ng gamot para sa presyon. Ang endocrinologist magbibigay para sa diabetes. Ang rheumatologist magdadagdag ng anti-inflammatory. Bawat isa ay may solusyong tinutugunan, pero walang tumitingin sa kabuuang epekto ng lahat ng iyon kapag pinagsama-sama sa loob ng katawan mo. May isang gamot na nagpapababa ng blood pressure, may isa na nagdudulot ng pagkahilo, may isa pa na nagpapalabo ng paningin. Kapag pinagsama, nabubuo ang perpektong kondisyon para sa pagkadapa. At ang pagkadapa pagkatapos ng edad na 70 ay hindi maliit na bagay. Maaari itong maging simula ng bali ng buto, kawalan ng kakayahang kumilos, pulmonya, at tuluyang hindi na maibabalik na paghina ng katawan. Marami sa mga gamot na ito ay tahimik ding kumakain sa mahahalagang sustansya ng katawan. Ang mga gamot para sa cholesterol ay nagpapababa ng CoQ10. Ang mga diuretics ay naglalabas ng potassium at magnesium. Ang mga acid blocker ay humahadlang sa pagsipsip ng calcium, iron, at B12. Ang resulta, pagkapagod, panghihina, mental fog, o parang laging lutang ang isip. At kadalasan, nauuwi iyon sa panibagong reseta. Paulit-ulit ang siklo, lalong lumalalim. Kaya ano ang dapat mong gawin? Isang beses sa 1 taon, tipunin mo ang lahat ng iniinom mong gamot, mga reseta, supplements, lahat. Ilagay mo sa isang bag. Dalhin mo sa doktor o parmasyutiko mo at magtanong ng isang simpleng tanong para sa bawat isa. Kailangan ko pa ba talaga ito? Mas kaunting pills, mas pinalalakas na lifestyle. Iyan ang karaniwang pattern na napapansin ko sa mga pinakamalulusog na taong kilala ko na higit 70 na ang edad. Ngayon, heto ang isang numero na dapat magpahinto sa iyo sandali. Isang 2025 meta-analysis na sumuri sa 79 cohort studies ang nakakita na ang pagtulog ng mas mababa sa 7 oras ay nagpapataas ng mortality risk ng 14%. Ang pagtulog naman ng higit sa 9 na oras ay nagpapataas nito ng 34%. Kapag natutulog ka, ginagawa ng katawan mo ang pinakamahalagang trabaho nito. Nililinis ng utak mo ang mga nakalalasong amyloid proteins sa pamamagitan ng lymphatic system, ang parehong proteins na inuugnay sa Alzheimer's. Ang immune system mo ay gumagawa ng mga selula para labanan ang impeksyon. Bumababa ang blood pressure mo para makapagpahinga ang puso. Nagre-rebuild ang mga kalamnan. Nagre-rebalance ang mga hormones. Kapag pinutol mo ang prosesong iyan, kahit isang gabi lang, agad nagsisimula ang epekto. Isang 2025 study sa Journal of Immunology ang nagpakita na kahit isang araw ng kulang sa tulog ay nakapagbabago ng kilos ng immune cells sa mga malulusog na adulto. Sa mga nakatatanda na mas marupok na ang immune system, mas malala ang epekto. Ang chronic sleep deprivation ay nagpapataas ng blood pressure, nagpapalala ng inflammation, ginugulo ang blood sugar, at pinapabilis ang pag-ikli ng telomeres, ang mga proteksyon na takip sa dulo ng chromosomes na nagsisilbing marka ng biological aging.
Ang kulang sa tulog ay hindi lang nagpaparamdam sa'yo na parang mas matanda ka. Pinapatanda nito mismo ang mga selula mo. Pero napakaraming tao na lampas 60 ang tinatrato ang tulog na parang optional lang. Nagpupuyat para sa telebisyon. Nag-scroll ng cellphone sa kama. Sinasabi sa sarili na babawi na lang sa weekend. Pero ang sleep debt ay hindi parang pera. Hindi mo ito kayang bayaran ng minsanan. Ang katawan mo ay nangangailangan ng consistency. Ang solusyon ay disiplina, hindi komplikasyon. Matulog sa parehong oras gabi-gabi, pati weekend. Patayin ang screen 1 oras bago matulog. Panatilihing malamig, madilim, at tahimik ang kwarto. Kapag nagising ka at hindi makatulog ulit, huwag agad abutin ang phone. Humiga ka lang. Huminga ng mabagal. Hayaan mong maalala ng katawan mo kung paano magpahinga. Pagkatapos ng 2 o 3 gabi ng solid na 7 hanggang 8 oras na tulog, karamihan sa tao ay napapansin ang mas malinaw na pag-iisip, mas maayos na mood, at mas mataas na enerhiya. Ang tulog ay hindi sayang na oras. Ito ang pundasyon kung saan nakatayo ang lahat. Ngayon, ito ang gawi na kadalasang hindi napapansin kahit nasa harap mo na. Karamihan sa mga taong higit 60 ay hindi umiinom ng sapat na tubig at hindi man lang nila alam. Habang tumatanda ka, humihina ang thirst mechanism mo. Ang bahagi ng utak na nagsasabing, nauuhaw ako, ay nagiging mas hindi sensitibo. Maaari kang seryosong dehydrated at pakiramdam mo ay ayos ka lang. Ang National Institutes of Health ay sumubaybay sa mahigit 11,000 adulto sa loob ng 25 taon sa ERIC study. Ang mga taong may palatandaan ng chronic underhydration sa dugo, serum sodium na higit sa 142, ay biologically mas matanda kaysa sa aktwal nilang edad. Nakaranas sila ng 39% na mas maraming chronic diseases, kabilang ang heart failure, dementia, diabetes, at stroke. Mayroon din silang 21% na mas mataas na panganib ng maagang pagkamatay. Tinataya ng mga mananaliksik na halos kalahati ng mundo ay chronically underhydrated. Kapag kulang sa tubig ang katawan mo, lumalapot ang dugo at mas pinaghihirapan ng puso ang pagbomba. Nahihirapan ang kidneys na salain ang waste. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang function nito. Madalas walang malinaw na sintomas hanggang sa hindi na maibalik ang pinsala. Ang utak mo, na higit 70% ay tubig, ay bumabagal din. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang dehydrated na matatanda ay nagpapakita ng cognitive patterns na parang mga taong 10 taon na mas matanda. Pati ang mga kasu-kasuan mo ay naaapektuhan. Ang cartilage ay halos tubig. Kapag kulang ang hydration, natutuyo ito. Tumataas ang friction. Lumalala ang inflammation. At sumasakit. Lalo na sa mga may arthritis na. Simple pero may diskarte ang solusyon. Uminom ng 1 baso ng tubig pagbangon pa lang sa umaga. Magtabi ng bote na abot kamay buong araw. Huwag hintayin na mauhaw ka. Kapag nauuhaw ka na, huli ka na. Lagyan ng lemon o pipino kung hindi mo gusto ang plain na tubig. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa tubig, pakwan, pipino, sabaw, broth. Tingnan ang kulay ng ihi mo. Mapusyaw na dilaw, nasa tamang landas ka, madilim, uminom ka na agad. Hindi mo kailangang lunurin ang katawan mo sa tubig. Kailangan mo lang manatiling nauuna sa kakulangan, araw-araw, tuloy-tuloy. Ang huling gawi sa listahang ito ay isang bagay na karamihan ay hindi iniisip na gawi. Pero totoo, ito ay gawi. Ang stress ay hindi lang basta nangyayari sa iyo. Ito ay isang bagay na paulit-ulit mong pinapraktis sa paraan ng pagtugon mo sa buhay, araw-araw. Isang pag-aaral sa Finland ang nakakita na ang chronic stress ay nagpapapaikli ng life expectancy ng humigit kumulang 2.8 taon. Maaaring mukhang maliit iyon kumpara sa ibang numerong nabanggit natin ngayon. Pero iba ang stress. Hindi lang ito isang hiwalay na risk. Isa itong multiplier ng lahat ng iba pang risk. Kapag stressed ka, mas hindi maayos ang pagkain mo, mas kaunti ang galaw mo, mas pangit ang tulog mo, mas iniiwasan mo ang ibang tao. Tinutulak ka ng stress papunta sa halos lahat ng iba pang gawi sa listahang ito. Ang mekanismo sa likod nito ay cortisol. Sa may ikling sandali,
pinapatalas nito ang focus at pinapataas ang enerhiya. Pero kapag nananatiling mataas sa loob ng mga buwan o taon, nagiging mapanira ito. Pinahihina nito ang immune system, pinapataas ang blood sugar, pinapalala ang inflammation, sinisira ang muscle tissue, pinapabilis ang pag-ikli ng telomeres, ang parehong aging markers na naaapektuhan ng kulang sa tulog. Isang pag-aaral mula sa University of Southern California ang natuklasan na ang social stress, kalungkutan, pressure sa pera, pag-aalaga sa may sakit, pagkawala ng mahal sa buhay, ay direktang nagpapabilis ng pagtanda ng immune system. Ang depensa ng katawan mo ay nagsisimulang kumilos na parang pag-aari na ito ng isang taong mas matanda kaysa sa tunay mong edad. Para sa maraming senior, ang stress ay halos hindi nakikita dahil ito ay palagian. Isa itong mahinang ugong ng pag-aalala tungkol sa kalusugan, pera, kalayaan, o baka maging pabigat sa iba. Walang isang malaking krisis, kundi isang mababang antas ng tensyon na hindi kailanman tuluyang nawawala. Ang solusyon ay hindi ang tuluyang alisin ang stress. Imposible iyon. Ang solusyon ay bigyan ang nervous system mo ng pahintulot na makabawi. Isang 30 minutong paglalakad. Isang totoong usapan kasama ang taong pinagkakatiwalaan mo. Isang hobby na talagang kinagigiliwan mo at nakakakuha ng buong atensyon mo. Kahit mabagal at malalim na paghinga sa loob ng 2 minuto ay napatunayang nagpapababa ng cortisol. Hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay mo. Kailangan mo lang bigyan ng katawan mo ng pahinga mula sa pakikipaglaban dito. Kahit ilang minuto lang bawat araw. Kung may mahal ka sa buhay na lampas 60 na, ipadala mo sa kanila ang video na ito. Hindi bilang babala, kundi bilang regalo. Dahil ang pag-alam sa 5 gawi na ito ay maaaring magbago ng susunod na demo taon ng kanilang buhay. Iyan ang 5 gawi. Ang matagal na pag-upo, ang pag-inom ng napakaraming gamot nang walang regular na review, ang kulang sa tulog, ang kulang sa tubig, at ang pamumuhay sa ilalim ng tuloy-tuloy na stress. Ngayon, nangako ako ng 3 bagay na maaari mong simulan bukas para lumaban pabalik. Hindi ito malalaking pagbabago sa lifestyle. Hindi ito dramatikong overhaul ng buong araw mo. Ito ay maliliit na araw-araw na hakbang ng pagtutol laban sa paghina. At bawat isa ay tumatama sa higit sa isang gawi sa listahan na napag-usapan natin. Ang una ay tungkol sa kung paano ka kumain. Hindi kung anong diet ang sinusunod mo. Hindi kung anong supplements ang iniinom mo. Isang simpleng patakaran lang. Maglagay ng palm-size na bahagi ng protina sa bawat pagkain, almusal, tanghalian at hapunan. Narito kung bakit mas mahalaga ito kaysa sa iniisip ng karamihan. Paglampas ng 60, humihina ang kakayahan ng katawan mong gawing kalamnan ang protinang kinakain mo. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na anabolic resistance. Ibig sabihin, kahit pareho ang dami ng protinang kainin mo kumpara sa mas batang tao, mas kaunti ang nabubuong kalamnan mula rito. Kailangan mo ng 20 hanggang 30% na mas marami para mapanatili lang ang kasalukuyan mong muscle mass. Isang nationwide nutrition survey sa South Korea ang nakakita na sa mga matatandang lalaki, 1 sa bawat 2 ay kulang sa protina. Sa mga matatandang babae, 2 sa bawat 3. At ang pattern na ito ay pare-pareho sa iba't ibang bansa. Habang tumatanda ang mga tao, mas kaunti ang kinakain nilang karne, isda, at dairy products. Bahagi dahil sa gastos, bahagi dahil sa digestion issues, at bahagi dahil sa maling impormasyon tungkol sa kolesterol. Pero ang protina ay hindi lang para sa kalamnan. Ito ang pundasyon ng iyong mga buto. 30% ng buto ay collagen, at ang collagen ay protina. Ito rin ang hilaw na materyales para sa immune antibodies mo. Ito ang ginagamit ng katawan para gumawa ng insulin, serotonin at melatonin. Kapag bumaba ang protina, bumababa ang maraming proseso sa katawan. At heto ang kritikal na detalye na madalas hindi napapansin. Hindi kayang mag-imbak ng katawan mo ng protina tulad ng pag-iimbak nito ng taba o carbohydrates. Kung kakainin mo ang lahat ng protina mo sa hapunan, na siyang pinakakaraniwang pattern, bahagi lang nito ang magagamit ng katawan. Ang natitira ay masasayang.
Pero kung hahatiin mo ito sa 3 pagkain sa maghapon, ang muscle synthesis ay tumataas ng 20 hanggang 30%. Kaya bukas ng umaga, magdagdag ng 2 itlog o 1 tasa ng Greek yogurt o 1 dakot ng walnuts. Sa tanghalian, magdagdag ng 1 pirasong manok o 1 serving ng tofu. Sa hapunan, ipagpatuloy mo lang ang kasalukuyan mong ginagawa. Ang pagbabago ay wala sa kabuuang dami. Nasa tamang paghahati ito sa buong araw. Ang pangalawang gawi ay tumatagal lamang ng 2 minuto at walang gastos. Bawat 30 minuto, tumayo ka. Iyon lang. Tumayo, mag-unat, maglakad ng ilang hakbang, umupo muli, i-reset ang oras, at gawin ulit pagkalipas ng 30 minuto. Ang simpleng gawin na ito ay direktang tumatapat sa numero 1 pumatay sa listahan natin. Ang matagal at tuloy-tuloy na pag-upo. Ibinabalik nito ang maayos na daloy ng dugo. Muling ina-activate ang mga kalamnan, hinahatak palabas ang glucose mula sa dugo, ibinabalik ang oxygen sa utak. Hindi mo kailangang baligtarin ang buong buhay mo. Kailangan mo lang baguhin ang huling 30 minuto ng araw mo. Kung umabot ka hanggang dito, hindi ito aksidente. Nandito ka dahil may pakialam ka sa maayos na pamumuhay. Kung nakakatulong sa iyo ang channel na ito, magpapasalamat ako kung mag-subscribe ka. Nakakatulong iyon para mas maraming taong tulad mo ang makakita ng mga ganitong video. Gusto kong iwan sa iyo ang isang bagay na nabasa ko kamakailan. May isang pag-aaral na kasalukuyang isinasagawa sa Scripps Research sa California. Isang geneticist na nagngangalang Eric Topol ang nagsa-sequence ng genomes ng mga taong tinatawag niyang superagers. Mga individual na umabot na sa edad 80 at 90 na walang malalaking chronic disease, walang cognitive decline, at ganap na independent. Ang natuklasan niya ay ikinagulat ng marami. Wala silang iisang natatanging gene. Walang iisang longevity gene na nagtatangi sa kanila. Ang pagkakapareho nila ay nasa pattern. Pattern ng pamumuhay, hindi ng kapanganakan. Gumagalaw sila sa buong maghapon. Simple pero consistent ang pagkain nila. Maayos silang matulog. Nanatili silang konektado sa ibang tao. At pinapansin nila ang katawan nila. Hindi sa paraang obsessive, kundi may tahimik na araw-araw na paggalang. Ang 5 gawi na ibinahagi ko sa iyo ngayon ay hindi hatol ng kamatayan. Isa itong salamin. At ang 3 gawi na inialok ko ay hindi lunas. Direksyon ito. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat. Kailangan mo lang baguhin ang isang bagay. At ang pinakamagandang oras para magsimula ay hindi sa susunod na Lunes, kundi ngayong gabi, kapag inilagay mo ang phone mo sa kabilang kwarto at uminom ka ng 1 basong tubig bago matulog. Dahil ang layunin ay hindi naman mabuhay magpakailanman, ang layunin ay mabuhay ng maayos. Salamat sa oras mo, alagaan mo ang sarili mo, magkita tayo sa susunod. Isang pag-aaral sa Brazil ang sumubaybay sa mahigit 300 na katatanda sa loob ng 50 taon. Natuklasan nila na ang pagpapalit lamang ng 10 minuto ng pag-upo ng magaang physical activity ay nagbawas ng mortality risk ng 30%. Hindi pagtakbo, hindi pagbubuhat ng weights, simpleng pagtayo at paggalaw. At ang pagpapalit ng 60 minuto ay nagpababa ng panganib ng 78%. Napakalaki ng balik ng simpleng investment na ito. Maaari mo itong iugnay sa mga ginagawa mo na araw-araw. Tumayo kapag may commercial sa TV. Tumayo kapag may tinatanggap na tawag sa telepono. Maglakad papuntang kusina tuwing magre-refill ka ng tubig. Na, sa totoo lang, tumatama rin sa ika-4 na gawi sa listahan natin. 2 gawi ang natutugunan sa isang pagpunta sa lababo. Ito ang kinumpirma ng Annals of Internal Medicine. Ang mga taong pareho ang kabuuang oras ng pag-upo, ngunit hinahati ito sa mas maiikling bahagi, ay may mas mababang mortality kumpara sa mga umuupo ng tuloy-tuloy at mahahabang oras. Hindi lang ito tungkol sa gaano katagal kang umuupo sa isang araw. Ang mahalaga ay gaano katagal kang nakaupo nang hindi tumitigil. May isang geriatric researcher na minsang itinuro ang kabalintunaan ng modernong buhay. Nagmamaneho ang mga tao papunta sa gym, sasakay ng elevator papuntang 3rd floor, at pagkatapos ay aakyat sa stair machine sa loob ng 30 minuto. Nandoon lang naman ang hagdan, nandoon lang ang paglalakad. Ang paggalaw ay dati ng bahagi ng araw.
Tayo lang ang kusang nagtanggal nito sa sistema natin. Hindi mo kailangan ng komplikadong programa. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan. Ang kailangan mo lang ay kitchen timer o simpleng alarm sa phone mo. Bawat 30 minuto, tutunog ito. Tatayo ka. Mag-uunat. Uupo ulit. Pagkatapos ng isang linggo, masasanay ang katawan mo at hahanapin ito. Pagkatapos ng isang buwan, mararamdaman mong parang may mali kapag masyado kang matagal na nakaupo. Ibalik natin ang paggalaw, hindi bilang ehersisyo, kundi bilang normal na bahagi ng buhay. Ang ikatlong gawi ay nangyayari sa pagtatapos ng araw mo. Tinatawag ko itong 10-minute reset. At tahimik nitong tinatamaan ang 4 sa 5 panganib na napag-usapan natin. Mga 1 oras bago matulog, may 3 bagay kang gagawin. Palaging pareho, palaging sa parehong pagkakasunod. Una, uminom ng 1 buong baso ng tubig. Hindi dahil nauuhaw ka. Malamang hindi ka nga nauuhaw at iyan mismo ang problema. Paglampas ng 70, hindi na maaasahan ang signal ng uhaw mula sa utak. Kaya huwag mo nang hintayin na maramdaman ito. Uminom ka na lang. Ang 1 basong ito ay tumutulong sa kidneys mo na magtrabaho ng maayos sa mga oras na hindi ka na umiinom ng iba pa. Pinipigilan nitong lumapot ang dugo mo habang natutulog ka. Iyan ang ika-4 na gawi, dehydration, na naayos. Pangalawa, tingnan ang mga gamot mo para bukas. Buksan ang pill case at suriin ang bawat isa. Tanungin ang sarili, alam ko ba kung para saan ito? Kailan huling ni-review ito ng doktor ko? Kung hindi mo masagot ang dalawa, isulat mo at dalhin sa susunod mong appointment. Ang simpleng 5 segundong pag-check na ito ay nakatulong sa ilang pasyenteng kilala ko na maalis ang 2 o 3 hindi na kailangang reseta sa loob ng ilang taon. 2 gamot na wala namang naitutulong kundi dagdag na panganib. Iyan ang ikalawang gawi, polypharmacy, na natutugunan. Pangatlo, ilagay ang phone mo sa ibang kwarto. Hindi naka-silent. Hindi nakataob sa tabi ng kama. Sa ibang kwarto talaga. Ang asul na ilaw mula sa screen ay pumipigil sa paglabas ng melatonin. Ang hormone na kailangan ng katawan mo para makatulog ng natural. Pero lampas sa ilaw, pinananatiling aktibo ng phone ang isip mo. Balita, mensahe, pag-aalala, paghahambing sa iba. Hindi makakapag-shift ang utak mo sa pahinga kung patuloy itong tumatanggap ng bagong impormasyon. Ang pag-alis ng phone ay nagpoprotekta sa tulog mo. Iyan ang ikatlong gawi. At binabawasan din nito ang late-night anxiety na nagpapanatiling mataas ang cortisol. Iyan naman ang ikalimang gawi, stress. 3 hakbang. Wala pang test minuto kapag pinagsama. Tubig, pag-check ng gamot, paglayo ng phone. Hindi ito glamorous. Walang headline na isusulat tungkol dito. Pero sa simpleng rutinang ito, natatamaan mo ang dehydration, polypharmacy, sleep deprivation, at chronic stress ng sabay-sabay. Hindi ko ito nabasa lang sa isang textbook. Nabuo ko ito sa pag-obserba kung bakit may mga umagang pakiramdam ay mas mabigat kaysa sa iba. Halos bawat masamang umaga ay may bakas pabalik sa isang bagay na ginawa o hindi ginawa noong gabi bago iyon. Ang katawan na gigisingan mo bukas ay binubuo ngayon, ngayong gabi. Sa mga oras bago mo ipikit ang mga mata mo.